Sa lungsod ng Quezon Province, kilala sa lugar si Lola Emilia. Isa itong magaling na manggagamot o albularyo. Noong kapanahunan nito, mas naging kilala siya dahil sa pagkakaroon ng manliligaw na kapre sa Balete na nakatayo sa katabing bahay nito. Sabi ng mga haka-haka, kaya raw nagustuhan ng kapre ang matanda noon dahil sa kabaitan nito pagdating sa mga halamang gamot. Isa pa, hindi rin nagpapagupit si Lola Emilia. Sa kadahilanang kapag nagpapagupit siya, ay isang hindi kaaya-aya sa mata ng Diyos base sa kanyang paniniwala. Sa kabilang banda naman, isang 18 taong gulang na dalagita ang ubod ng ganda. Mabait at matulungin sa kapwa. Siya ang kaisa-isang apo ni Lola Emilia. Siya si Vivian. Wala itong masyadong kaibigan dahil sa pagiging ibang paniniwala nito, katulad na lamang sa relihiyon. Hindi siya naniniwala sa mga pastor o paring nagmimisa tuwing linggo o sabado. Ang katwiran niya, to see is to believe, na ang ibig sabihin ay maniniwala lamang siya kung nakita na niya ang isang bagay. Vivian, bilisan mo naman magbihis dyan. Nag-aantay na ang tricycle na susundo sa'yo. Sigaw ng kanyang mama mula sa sala. Kaagad namang lumabas ang dalagita bitbit ang isang bag at isang malaking maleta. Ma, sigurado ka bang ayos lang sa iyo na doon muna ako kay Lola? Paano ka rito? Wala kang kasama. Sunod-sunod na tanong ni Vivian sa nanay. Hinawakan naman siya sa pisngi ng ina at iniyak na walang mangyayari ritong masama. Kasama ko ang Diyos, anak. Walang mangyayari sa mama mo, okay? Sige na, sige na. Inaantay ka na ng sundo mo. Mag-iingat ka, anak. Pagpapaalam ng nanay. Napailing naman si Vivian. Ngunit wala rin siyang magagawa dahil yun ang paniniwala ng kanyang nanay. Wala siyang karapatan na hindi ito galangin. Nang makalabas siya sa gate, isang matipuno at gwapong lalaki ang sumalubong sa kanya. Nginitian siya nito na siyang dahilan para lumabas ang malalim nitong dimple. Sa tansya ni Vivian, kaidaran niya lamang ang lalaking ito na siyang inutusan ng kanyang lola na sunduin siya. Magandang hapon, Miss Vivian. Ako nga pala si Hector, ang isang pinagkakatiwalaan ng Lola Emilia sa lahat ng bagay. Pagpapakilala ng lalaki at tinulungang bitbitin ang kanyang maleta patungo sa tricycle. Ako naman si Vivian. Maikling pagpapakilala ng dalaga sa kadahilanang nahihiya ito sa lalaki. Umupo kagad ang dalaga sa front seat para mabawasan ang awkwardness na namamagitan sa kanilang dalawa. Ready ka na bang umalis, Miss Vivian? Nakangiting tanong ni Hector. Tumango na lamang ang dalaga bilang sagot. Sa buong biyahe, si Hector lamang ang nagsasalita sa kanilang dalawa. Tuwing traffic ang daanan, mas lalong dumadaldal ang binata dahil alam nitong hindi masyadong naririnig ni Vivian ang kwento niya habang umaandar ang tricycle. Hindi naman naiinis ang dalaga. Sadyang nakakapagtaka lang dahil tila wala nang hiya na matatagpuan sa katawan ng binatang ito. Makalipas ang isang oras, sa wakas, nakarating na sila sa lumang bahay ni Lola Emilia. Sinalubong naman kaagad ang matanda ng isang mahigpit na yakap si Vivian. Ganoon din ang dalaga. 5 taong gulang pa lang siya nung huling pagkikita nila ni Lola Emilia. Nako, napakabango at napakaganda naman ng apo ko. Pagpuri ni Lola Emilia sa kanya. Salamat, Lola. Miss na kita. Wika naman ni Vivian.
Naglaho naman ang kaninang ngiti ni Lola Emilia nang maramdaman niya ang mabigat na presensyang nakatingin sa kanila sa itaas ng balete. Kaagad niyang hinatak ang apo papasok sa kanyang bahay. Bakit po, Lola? Nakangiti at nauutal na tanong ni Vivian. Ngumiti naman kaagad si Lola Emilia para mabawasan ang pagtataka ng apo sa biglang pagbago ng kanyang kilos. Wala. Eto talaga. Halika sa kusina. Kumain ka muna. Nagluto ako ng adobong manok na paborito mo. Pag-aaya ni Lola Emilia sa apo. Nang matapos silang kumain, kaagad namang pinabihis ni Lola Emilia si Vivian ng pajama at t-shirt. Doon pa lang, nagtaka na ang dalaga. Naka-short at sleeveless lang kasi siya kanina dahil yun ang pinasuot sa kanya ng kanyang nanay. Tapos na ho, Lola. Bakit mo pala kailangan kong magsuot ng ganito habang nandito ako sa iyo? Hindi po kasi ako sanay sa ganito, Lola eh. Inosenteng tanong ni Vivian. Basta. Marami kasing adik dito. Teka, gusto mo bang sumama? Ipapasyal kita sa mga amiga ko roon. Matagal ka na nilang gustong makita. Wika ni Lola Emilia. Nadabik naman si Vivian at kaagad na sumama sa matanda kahit hindi pa siya nakapagpahinga. Nang makalabas sila sa bahay, sakto naman ang pagdating ni Hector galing sa tindahan. Bumili pala ito ng merienda para sa maglola. Saan ho kayo, Lola, papunta? Tanong ng binata. Doon sa mga amiga ko sa hacienda. O diba, gustong-gusto nilang makita itong si Vivian. Aba, pinagmamalaki ko itong apo ko sa kanila noon pa man. Sagot ni Lola Emilia. Ay naku, Lola, hindi mo man lang pinagpapahinga yung apo mo. Ang layo kaya ng pinanggalingan niya. Sagot naman ng binata. Ay, hindi naman. Okay lang. Alam ko namang miss na ako kabanding ni Lola eh. Sabat naman ni Vivian. Sabagay, nga pala Lola Emilia. Magpapagamot daw ang tatay ng kaibigan ko sa iyo mamaya. Nausog daw siya ng engkanto sa may kasagingan. Pagbabalita ni Hector. Hindi naman siya pinansin ng matanda dahil sa pananabik nito na ipagyabang ang kaisa-isahang apo sa kanyang mga kaibigan. Nang makarating sila sa farm, lagpas na siguro 20 katao ang pumuri sa kagandahan ni Vivian. Maraming nagsasabi na kamukha siya ng kanyang lola. Noong dalaga pa ito. Meron namang nagsasabi na mas maganda raw si Vivian kaysa sa kanyang lola at mama. Habang abala si Lola Emilia sa pagchichika sa kanyang mga kaamiga, inilabas naman ng dalaga ang cellphone nito. Ngunit napangiwi na lamang siya dahil wala itong signal. Lumapit naman siya sa matanda at nagpaalam na maghanap lang siya ng signal para ma-update niya ang kanyang nanay. O sige, basta wag kang lumayo masyado, iha ha. Hindi mo pa kabisado ang lugar namin dito, lalo na ang mga tao. Malaki na ang pinagbago dito. Hindi katulad noon nung 5 taong gulang ka pa lang. Pabulong na habili ni Lola Emilia sa apo. Tumango-tango naman si Vivian at sinimula ng paghahanap ng signal. Halos 20 minutos ata siyang naghanap hanggang sa makarating siya sa liblib na parte ng lugar ni na Lola Emilia. Wala na kasing mga kabahayan dito at tanging kaisa-isang balete lamang ang punong nakatayo roon. Gumuhit naman ang malawak ng ngiti ni Vivian sa kanyang pisngi. Nang mag 3 bars ang kanyang signal, kaagad niyang kinontak ang nanay niya at ibinalita na nakarating na sila sa baryo ng lola niya. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman. 2 mapupungay na mga mata ang palihim na nakatingin sa kanya. Opo ma, ang ganda nga rito. Mababait pa yung mga tao. Wika ni Vivian sa cellphone.
Mag-iingat din po kayo, ma. Salamat po. Dugtong pa ng dalaga. Kaagad niya namang pinatay ang cellphone at akmang tatayo na upang bumalik sa asyenda nang biglang lumabas ang di pamilyar na lalaki sa mismong likod ng puno ng balete. Matangkad ito, mahaba at sobrang itim ang buhok. Hindi rin nagpahuli ang kaputian ng balat ng binata at ang kagwapuhan nitong hindi nakakasawang titigan. Magandang araw. Magalang na pagbati ng lalaki habang papalapit sa pwesto ni Vivian. Hindi naman kaagad nakasagot si Vivian sa pagkagulat at tulala. Ngayon lang siya nakakita ng ganito kagwapong lalaki sa probinsya. Para sa kanya, walang makakapantay sa kagwapuhan nito kahit na ang mga kilalang artista. Batid kong nagulat ka sa aking pagsulpot. Nangihinga ako ng paumanhin. Dugtong pa ng binata at yumuko. Napalunok naman ang sariling laway si Vivian. Pagkaramdam niya kasi ay natuyot ang kanyang lalamunan sa kakatitig sa gwapong binata na nasa kanyang harapan. Oo. Okay lang. Ako nga pala si Vivian. Vivian Faye Ramirez. Pagpapakilala ng dalaga na kinakabahan. Sa wakas, nakapagsalita na rin siya. Kanina pa niya gustong magpalamon sa lupa dahil sa hiya. Napakagandang pangalan. Bagay na bagay sa napakagandang mukha. Pagburi nito. Ikaw, anong pangalan mo? Hindi pa natapos sa pagsasalita si Vivian nang bigla siyang tawagin ni Hector sa kanyang likuran. Vivian! Kitang-kita sa mukha ng binata ang pagkadismaya at pag-aalala. Nang lingunin niya ulit ang gwapong binata sa harapan niya, bigla itong nawala sa kanyang kinatatayuan. Tumakbo naman si Hector papalapit kay Vivian nang mapansin niyang may hindi magandang nangyayari. Vivian, ano ba? Bakit nandito ka? Nag-aalalang tanong niya sa dalaga. At hinawakan ng mahigpit ang braso nito. Naghanap ako ng signal kanina. Dito lang ako nakahanap. Sagot naman ng dalaga. Ikaw lang mag-isa rito. Hindi mo ba alam na kapag may mangyaring masama sa'yo, hindi namin malalaman? Medyo malayo ka na. Nag-aalalang saad ni Hector. Napakunot naman ang dalaga. Sa pagkakaalam niya ay hindi siya nag-iisa rito dahil kasama niya ang gwapong binata kanina. Ano ka ba? Masyado ka namang nerbiyoso. Ay nako, hindi ako nag-iisa rito, okay? May kasama ako kanina. Nawala lang siya kanina nang dumating ka. Nahiya ata sa'yo. Mahabang paliwanag ni Vivian. Ay, tara na nga. Pinapahanap ka ni Lola Emilia sa akin kanina kasi uuwi na raw kayo. Kaso hindi niya alam kung saan ka nagpunta. Tara, dalian mo. May gagamutin pa si Lola sa bahay. Uwi ka ni Hector at pinaunang maglakad si Vivian. Lumingon naman ang binata sa paligid. Ramdam niya ang mabigat na presensya at tiyak siya na yun ang tinutukoy ni Vivian na kasama niya kanina na siyang biglang naglaho noong dumating siya. Nang makarating sila sa bahay ng matanda, sinalubong kaagad sila ng kaibigan ni Hector. Tatay kasi nito ang ginagamot ni Lola Emilia sa loob. Mauna ka na Vivian, andoon si Lola sa loob. Utos ni Hector sa dalaga. Tumango naman si Vivian at kaagad na pumasok sa bahay. Doon, una niyang nasaksihan kung paano manggamot ang kanyang Lola Emilia. Ang kaninang maaliwalas na bahay, ngayon ay madilim at tanging 10 kandila lamang ang nagbibigay ng liwanag. Sa harap ng matanda, may mga iba't ibang gamit na nakapaligid dito at sa isang maliit na higaan, doon nakaratay ang tatay ng kaibigan ni Hector.
Namimilipit ito sa sakit ng tiyan at halos tawagan na nito ang mga iba't ibang santo para lang mawala ang sakit. Pagkatapos magdasal ng matanda, lumingon ito kay Vivian at sininyasan siyang lumabas na muna. Kahit ayaw niya, sumunod na lamang ang dalaga dahil isa sa pangako niya sa kanyang nanay na susunod at hindi siya magpapasaway dito sa kanyang lola. "Bakit ka lumabas?" tanong naman ni Hector habang nakaupo ito sa balkonahe kasama ang kaibigan niya. "Pinalabas ako ni Lola. Ganoon pala manggamot si Lola," sagot ni Vivian ng may pagkamangha sa tono nito. "Aba oo, kilala ang lola mo na magaling na albularyo at manggagamot dito. Hindi mo ba alam yon?" tanong ni Troy, ang kaibigan ni Hector. Hindi eh. 5 taong gulang pa lang kasi ako nung huli naming pagkikita ni Lola. Tsaka simula nung bata pa ako, sa doktor na talaga kami nagpapagamot. Mahabang sagot ni Vivian. "Hindi naman lahat ng bagay na dadala sa doktor. Malay mo, iningkanto ka na, hindi mo lang alam." Tila may pananakot sa tono ni Troy. Natawa naman si Vivian. Isa sa hindi niya pinapaniwalaan ang mga engkanto o maligno na alam niyang haka-haka lamang. Sa ibang salita, kwentong bayan lang ang mga engkanto at maligno para sa kanya. 2015 na, naniniwala pa rin kayo riyan. Tsaka may iba't iba tayong paniniwala kaya please, respeto naman. Pagbibiro ni Vivian. Natawa naman si Troy, ngunit hindi si Hector. Hindi pa rin mawala sa isip ng binata ang sinabi ni Vivian sa kanya. Sigurado siyang hindi tao ang kaharap ng dalaga kanina. At para hindi matulad sa kanyang dating kaliviin si Vivian, napagpasyahan niyang protektahan ang dalaga. Simula pa man noong bata pa kasi siya, nakakakita na siya ng mga tinatawag na engkanto o maligno paminsan-minsan. Sa madaling salita, may third eye si Hector, pero bibihira itong gumana. Siya rin ang naging dahilan kung bakit nawala ang kanyang asa-asawa ng maaga. Sa kabilang banda, umuwing nakangiti si Avarin. Isa siyang puting engkanto na kung tawagin ay Abyan. Ang totoong anyo nito ay sobra pa sa mortal na kanyang anyo. May puti itong buhok, kahit ang mga kilay nito ay kulay puti. Hindi naman nagbago ang kaputian ng kanyang balat. Mahigpit na ipinagbabawal sa mga Abyan ang magpakita sa mga mortal sa totoong buhay. Ngunit isa si Avarin sa palihim na naglabag ng tuntunin na iyon. Nakagawian na niyang magpakita sa iba't ibang tao. Puno ng balete ang kanyang naging portal para hindi siya mahuli ng kanilang pinuno na siyang nakakatanda niyang kapatid. Isa pa, responsibilidad nilang bantayan ang mga mortal na may mabubuting kalooban. Sa ilang taon niyang pag-antay na magkaroon siya ng responsibilidad, sa wakas, dumating na rin ito nang magkita sila ni Vivian. Ramdam niyang may babuti talagang kalooban ng dalaga. Ngunit isa rin sa tuntunin nila na sa panaginip lamang sila magpapakita sa mga mortal na kanilang babantayan. Tila maganda yata ang naging lakad ng aking kapatid ah. Nagulantang si Avarin sa pagsulpot ng kanyang nakakatandang kapatid na si Amorson. Yumukod naman si Avarin bilang paggalang sa pagiging pinuno nito sa buong angkan ng mga Abyan. Magandang araw naman, pinuno. Sa ilang taon kong paghahantay, nagkaroon na rin ako ng mortal na aking gagabayan. Mahal na pinuno. Masayang balita ni Avarin. Mabuti naman kung ganon. Ngunit gusto ko lang ipaalala sa iyo na mahigpit na ipinagbabawal sa ating mga Abyan ang magpakita sa kanila sa totoong buhay. Naiintindihan mo ba? Bawal mo rin silang galawin at bigyan ng anak upang magkaroon ng kapayapaan ng ating lahi.
Tanging sa panaginip mo lamang siya makakausap at makakasama. Pagpapaalala ni Amoroson sa kapatid. Masusunod, aking kapatid, masiglang wika ni Avarin. Kinagabihan, pagkatapos maghapunan ng maglola, kaagad namang pinatulog ng matanda si Vivian. Sumunod naman ang dalaga at kaagad na tumungo sa dating kwarto ng kanyang mama, na sa ngayon ay sa kanya na rin. Habang nag-antay na dalawin ng antok, isang sitsit ang nagpabalikwa sa pagbangon kay Vivian. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling basta. Binuksan na lamang niya ang bintana sa kanyang kwarto. Doon, bumungad ang puno ng balete. Kung saan may haka-hakang doon nakatira ang kapring nanliligaw dati sa kanyang lola Emilia. So, dalawa pala ang balete rito sa lugar nila kung hindi ako nagkakamali? Tanong niya sa kanyang sarili. Yung isang balete na tinutukoy niya ay kung saan sila nagkita ng gwapong binata na hanggang ngayon ay hindi niya pa rin alam kung ano ang pangalan nito. Akmang isasarado na niya sana nang bigla siyang tinawag ng pamilyar na boses na nanggagaling sa baba ng kanyang bintana. Nasa ikalawang palapag kasi ang kwarto ni Vivian, samantalang ang kwarto naman ng kanyang lola Emilia ay nasa ibaba, malapit sa kusina at banyo. Napakunot noon naman ng dalaga at sinilip kung sino ang tumawag sa kanya. Doon niya napagtanto na walang iba, kundi ang lalaking nakausap niya rin kanina, si Avarin. Natuwa naman si Vivian at kaagad na nag-hi sa kanya gamit ang kanyang mga palad. Hindi siya makakapag-ingay dahil tiyak na magigising niya ang kanyang lola. Halika, umakyat ka dito. Pabulong na pagtawag niya sa lalaki. Tila nabasa naman ng lalaki ang binubuka ng bibig ni Vivian. Kaya naman kaagad siyang naghanap ng maakyatan patungo sa kwarto ng dalaga. Mabuti na lang at magaling umakyat si Avarin sa mga puno. Kaya naman matagumpay siyang nakaakyat at nakapasok sa kwarto ni Vivian. Hindi niya kasi pwedeng ipakita ang kanyang kapangyarihan agad-agad, baka matakot sa kanya ang dalaga. Kaya hindi ginamit na Avarin ang paglipad na isa sa karaniwang katangian nilang mga engkanto, sapagkat ayaw niyang malaman ito ni Vivian at layuan siya. Ngayon lang kasi siya nagkaroon ng kaibigan na mortal na mabait kahit sa kalooban nito. Pasyensya ka na, hindi ko nalaman ang pangalan mo kanina. Ano nga ulit ang pangalan mo? Nakangiting tanong ni Vivian. Oo nga pala. Ako si Avarin. Nakangiting sagot naman ng binatang si Avarin. Hindi pa rin nawala ang tingin ni Vivian sa kanya. Nag-aantay ng karugtong sa kanyang pangalan. Hoy, Avarin ang aking pangalan. Pag-uulit ng binata. Doon lang bumalik sa wisyo si Vivian. Avarin lang ba talaga? Napaka-unique ka. Ngayon lang ako nakarinig ng ganyan. Wika ni Vivian. Tumango-tango naman ang binata. Ngayon lang kita nakita rito. Bago ka lang ba? Tanong ni Avarin kay Vivian. Oo, bago lang ako. 2 buwan kasi ang ibinigay ng guro ko na bakasyon sa amin. Kaya naisipan ni Mama na dito na muna ako kay Lola Emilia. Pagkukwento ni Vivian. Ikaw, matagal ka na ba rito o katulad ko ring bago? Pabalik na tanong ng dalaga. Matagal na. Ikaw nga lang yung naging kaibigan ko eh. Yung iba kasi rito masasama ang ugali. Ayaw ko sa ganoon. Sagot ni Avarin. Natawa naman si Vivian na siyang ikinakunot noon ni Avarin. Hindi niya kasi alam kung ano ang dahilan kung bakit natatawa ang dalaga sa kwento niya. Bakit naman? Nagtatakang tanong ni Avarin.
Ikaw kasi. Kanina parang galing ka sa mga 90s vibe kung magsalita. Ngayon, nag-iba naman ang pananalita mo. Natatawang sagot ni Vivian. Natawa at napakamot naman ang ulo si Avarin. Dahil ngayon niya lang napagtanto ang pagkakamali niya. Pasensya ka na. Hindi natuloy ni Avarin ang pagsasalita nang may biglang kumatok sa pintuan ng kwarto ni Vivian. Dali-dali namang naghanap ng taguan ng dalaga para sa kanyang bagong kaibigan. Mabuti na lang at may malaking cabinet na puno ng mga hindi nagagamit na nagamit ang nasa loob ng kwarto niya. Kaya naman dali-dali niyang inilagay doon si Avarin bago binuksan ang kanyang kwarto. Pagbukas niya ng kanyang silid, si Hector ang bumungad sa kanya. Nakakunot noo ito habang nakatingin kay Vivian. Tila ba nagtataka na ewan. Bakit? Anong problema? Tanong ni Vivian. Sinong kasama mo rin sa loob? Nagtatakang tanong ni Hector at sumilip pa sa loob ng kwarto ng dalaga. Wala naman na. Bakit ba? Tanong ni Vivian. Narinig ko kasi, tumatawa ka na parang may kinakausap ka. Pamimilit ni Hector. Hindi pa pwedeng nagsi-self-time lang ako. Tsaka gabi na, bakit nandito ka pa? Pag-iiba ni Vivian ang usapan. Napadaan lang ako sa kwarto mo. May kinuha lang ako sa storage room. Nagpaalam naman ako kay Lola Emilia. Sagot naman ni Hector. Naputol naman ang pag-uusap nila nang biglang sumulpot sa likod nila si Lola Emilia. Nakakabangon lang siguro dahil sa postura nito. Magulo ang buhok at humihikab ba. Oh, bakit gising ka pa, Vivian? Ikaw naman, Hector. Naistorbo mo pa ang apo ko sa pagpapahinga riyan. Bilisan mo na. Mahinahong wika ni Lola Emilia. Pasensya na po, Lola. Sinisigurado ko lang na walang ginagawang kababalagan si Vivian. Sambit naman ni Hector at kaagad na bumaba. Doon lamang nainis si Vivian. Wala namang namamagitan sa kanila ni Hector. Hindi naman niya ito pinsan o kaya kuyahan para umasta ito ng ganito sa kanya. Alam kong naiinis ka na sa lalaking yun, apo. Huwag kang mag-alala. Pagsasabihan ko siya bukas. Pagtitiyak sa kanya ni Lola Emilia. Salamat ho, Lola. Pagpapasalamat ng dalaga. Sige na, matulog ka na at maaga ka pang babangon bukas para mag-isikaso ng mga gamit mo. Huling wika ni Lola Emilia. Bago pinapasok sa loob si Vivian at isinara ang pintuan ng kanyang kwarto. Noong tahimik na ang paligid, doon lamang lumabas si Avarin. Maski siya nakaramdam ng inis sa pag-asta ni Hector sa dalaga. Hindi niya alam kung bakit naiinis siya. Basta nang alam niya, lumalagpas na sa limitasyon si Hector. Ganun ba talaga ang lalaking iyon? Kung umasta, akala mo, nobyo? Naiinis na wika ni Avarin. Hindi ko alam eh. Kakakilala ko nga lang nun sa kanya nung sinundo niya ako papunta rito. Naiinis na sagot ni Vivian. Samantala, pagkatapos ilabas na Hector ang mga gamit sa storage room, palihim siyang bumalik sa loob ng bahay ni Lola Emilia. Gusto niyang siguraduhin na walang umaaligid na engkanto kay Vivian. Dahan-dahan siyang umakyat ng hagdan hanggang sa makarating siya sa tapat ng pintuan ng silid ng dalaga. Idinikit niya ang kanyang tenga sa pintuan at doon lamang niya nakumpirma na may ibang tao pa sa kwarto ni Vivian. Sabi ko na nga ba? Sambit ni Hector. Dahan-dahan niyang hinawakan ang seradura ng pintuan. Nang makumpirma niyang hindi ito nakalak, binuksan niya ng dahan-dahan at saka sumilip.
Nanlaki ang mga mata niya nang makitang kausap ni Vivian ang di pamilyar na lalaki. Base sa pisikal na anyo nito, hindi siya tao. Hindi normal ang pagkaputi ng naturang lalaki. Hindi rin normal ang pagkaitim at pagkahaba ng buhok nito. Oo, itim ang buhok ni Avarin kapag nagpapakita siya sa tao. At kapag sa tunay niyang anyo ay puti ito. Kinabukasan, nagising ng maaga si Vivian upang asikasuhin ang kanyang mga gamit bago bumaba ng kwarto. Pagkarating sa kusina, nadatnan niyang kumakain na si Hector kasama si Lola Emilia. Masamang tingin ng binata kay Vivian na siyang ikinakunot ng noo ng dalaga. Magandang umaga po, Lola. Pagbati ni Vivian kay Lola Emilia. Magandang umaga rin, Apo. Kumusta ang tulog mo? Kumain ka na muna. Sambit ni Lola Emilia. Tumango naman si Vivian at umupo sa upuan bago kumuha ng plato. Pagkatapos nilang kumain, nagpaalam si Vivian sa matanda na maghanap ulit siya ng signal. Nais niyang kumustahin ang mama niya. Wala namang nagawa si Lola Emilia kundi ang pumayag. Ngunit sa isang kondisyon na isasama nito si Hector. Napabuntong hininga naman si Vivian, ngunit wala siyang magagawa dahil yun ang gusto ng kanyang lola. Isa pa, para rin ito sa kapakanan niya. Mukhang ayaw mo akong makasama, panimula ni Hector habang nakangiti ito. Naglalakad silang dalawa ngayon papunta sa pinuntahan kahapon ni Vivian. Doon lang kasi nakahanap ng signal ang cellphone niya. Hindi naman sa ganun. Alam kong hindi ka pa nasasabihan ni Lola, pero sana alamin mo kung hanggang saan ka lang. Katulad kagabi, inistorbo mo ako, di ba? Hindi naman kita kaano-ano. Hindi rin kita kuya-kuyahan or pinsan para umasta ka ng ganoon. Mahabang paliwanag ni Vivian at nauna nang naglakad kay Hector. Napatigil naman ang binata. Doon niya lang naisip na tama nga si Vivian. Mukhang lumagpas na siya sa limitasyon niya. Wala naman talagang namamagitan sa kanilang dalawa. Gusto lang niyang protektahan ang dalaga na siyang hindi niya nagawa noon sa kanyang dating asawa. Kinahaponan, muling bumalik si Vivian mag-isa sa tagpuan nila ni Avarin. Hindi kasi ito nagpakita sa kanya noong kasama niya si Hector sa pag-aakalang nahihiya lang si Avarin sa binata. Mabuti, dumating ka. Pasyensya ka na at wala ako kanina. Pagpapaumanhin ni Avarin sa dalaga. Ano ka ba? Ayos lang. Kung okay lang sa'yo, pwede ko ba malaman kung bakit wala ka kanina? Tanong ni Vivian. Napakamot ng ulo si Avarin. Ang totoo niyan, pinaghandaan ko kasi yung sorpresa ko sa iyo. Nagpapasalamat kasi ako na naging kaibigan mo ako kahit ganito ako. Sagot ni Avarin. Naawa na natuwa naman si Vivian dahil sa ipinakita ni Avarin. Ngayon niya lang na-realize na sa mundong puno ng masasama at suwail, meron pa palang katulad ni Avarin. Talaga? Pwede ko bang makita kung ano yun? Tanong ni Vivian. Napatango naman si Avarin sa kanya. Ito na yung araw na pinakahihintay niya. Madadala niya sa wakas si Vivian sa paraiso na siya lamang ang nakakaalam. Paraisong inihanda niya
para sa magiging asawa niya. Samantalang hanap doon, hanap dito si Hector at Lola Emilia. Hindi nila mahagilap kung saan na si Vivian. Pinuntahan na rin nila ang balete, kung saan pwedeng makahagilap ng signal ang dalaga. Ngunit wala ito roon. "Nakontak mo na ba ang mama ni Vivian, Lola?" tanong ni Hector. Maski si Troy ay tumulong na sa paghahanap. "Hindi na muna sa ngayon. Baka kung ano pang mangyari sa anak ko roon. Wala ka na bang ibang alam na puntahan ni Vivian?" tanong ni Lola Emilia. Napatigil naman si Hector at nag-isip-isip. "Di ba, Hector, may kunikwento kang kausap ni Vivian nakaraang gabi? Nakita mo ba yung mukha nun? Baka doon pumunta si Vivian sa kanya," sabat ni Troy. Doon lang napagtanto ni Hector na baka nga dinala ng engkantong iyon si Vivian sa kanilang mundo. "Hector, may hindi ka ba kinikwento sa akin?" tanong ni Lola Emilia. Pinaupo ni Hector ang matanda at sinimulan ikwento ang matagal na niyang alam at pagdududa kay Vivian. Sa kabilang banda naman, sobrang saya ng dalaga habang tumatakbo sa mga magaganda at mababangong tanim. Ngayon lang nakita ni Vivian ang ganitong lugar. Halos gusto na niyang tumira rito dahil sa kagandahan ng paraisong sinasabi ni Avarin. Dito ramdam ni Vivian ang kalayaan. Walang problema, walang lungkot, at walang pag-aalala kang nararamdaman habang nakatapak ka sa lugar na ito. "Hindi mo sinabi na ang ganda pala rito," wika ni Vivian at tumabi kay Avarin. Kinuha naman ng binata ang isang bugkos ng bulaklak na ginawa niya habang abala si Vivian sa pag-i-enjoy sa paraiso. "Sana magustuhan mo ito," wika ni Avarin at inabot ang mga bulaklak. Mas lalong natuwa si Vivian dahil alam na alam ng binata ang gusto niyang bulaklak, ang tulips. "Napakaganda. Maraming salamat, Avarin." Pagpapasalamat ni Vivian sa kanya at hindi napigilan ng sarili na yakapin ang binata. Doon ramdam ng dalawa ang tila kuryente na dumadaloy sa kanilang katawan habang magkadikit. Kumala si Vivian sa pagkayakap at tumitig sa binata. Nagkatitigan sila habang unti-unting lumalapit ang malambot nilang labi. Hindi mawari ni Avarin kung ano ang nangyayari. Gusto niyang alalahanin ang habilin ng kanyang kapatid na wag galawin ang mortal na kanyang binabantayan. Ngunit hindi. Hindi niya mapigilan ang damdamin. Mahal niya si Vivian sa maikling panahon ng pagsasama nila. Habang sa mundo ng mga tao naman, halos 5 araw nang hindi makita ni na Lola Emilia si Vivian. Pagkatapos ng kwento ni Hector, doon lang nakumpirma ng matanda na tama ang hinala ni Hector. Kinuha ng engkanto ang kanyang apo. Sinubukan niya ring hanapin ang apo gamit ang kanyang kapangyarihan bilang albularya. Ngunit kahit saang sulok siya magpunta, walang Vivian siyang nakikita. Hindi na rin kaya ng kapangyarihan niya bilang albularya ang mga ganitong pangyayari dahil tumatanda na siya at kailangan niyang ipasa ang pagiging albularya sa apo. Kung tatagal pa siya sa panggagamot, baka hindi na siya tumagal pa rito sa mundo. "Lola Emilia, Hector, Lola Emilia,
Hali kayo, sumama kayo sa akin. Nakita ko na si Vivian. Sigaw ni Troy. Kaagad namang sumama ang dalawa sa binata. Dinala sila nito sa balete kung saan tumatambay si Vivian upang maghanap ng signal. Naabutan nilang nakahiga ang dalaga, walang malay, at may isang bugkos na patay na bulaklak itong hawak. Pagkarating nila doon, Apo ko. pag-aalala ni Lola Emilia at niyakap ang apo habang tumutulo ang luha. Bakit pa nila binalik si Vivian? May pagtatakang tanong ni Hector. Hindi ka ba natutuwa na nakabalik na siya? Tanong ni Troy habang hinihingal. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ipinagtataka ko, bakit siya ibinalik ng engkantong kumuha sa kanya? Karamihan sa mga dalagang kinukuha ng engkanto, hindi na nila binabalik. Katulad sa asawa ko. Mahabang paliwanag ni Hector. Halata sa tono nito ang lungkot at galit. Sa kabilang banda, tulalang umuwi ng kanyang tirahan si Avarin. Wala itong imik. Hindi niya alam kung ano ang nagawa niya. Aaminin pa ba niya ito sa kanyang kapatid o ililihim na lamang? Alam niyang nagalaw niya si Vivian at alam niyang may mabubuo rito kahit anong oras. Aking kapatid, saan ka na naman nagtungo? At bakit tila ikaw ay malungkot? Saad ni Amorson na walang ideya sa nangyari. Napakuyom ng kamao si Avarin. Gusto niyang manghingi ng tulong sa kapatid. Ngunit hindi niya alam kung paano. Kapag malaman ni Amorson na nilagyan niya ng buhay ang sinapupunan ng mortal na binabantayan niya, tiyak na itatakwil siya nito sa kanilang mundo. Wala ito kapatid. Nag-aalala lang ako sa binabantayan kong mortal. Pagsisinungaling niya. Maaari ko bang malaman kung ano ang dahilan? Bakit ka nag-aalala sa kanya? Tanong nito. Tila ba hinuhuli siya? Kasi hindi niya natuloy ang nais sabihin nang sumulpot ang mga alagad ng kanyang kapatid. May dalang masasamang balita ang mga ito. Nagsimula na raw umatake ang lahi ng mga itim na elemento na siyang pinamumunuan ni Kasigmaan. Isang taong lipod na siyang dating mabait at magandang diwata. Itinakwil siya ng kanyang lahi sa kadahilan ng umibig siya ng lubos sa mortal at nagkaroon pa ito ng pamilya. Dahil sa paglabag niya ng batas sa lahi nilang mga diwata, napilitan ng may kapal na gawin siyang taong lipod at ipalamon sa kasamaan. Hindi maaari. Anong lahi na ang inaatake ng hukbo ni Kasigmaan? Tanong ni Amorson. O ngayon, nasa lahi sila ng mga anggitay. Hindi magtatagal, magkakarating na rin sila rito sa atin. Kailangan na natin maghanda, pinuno. Saad ng isa. Nagtingin na naman ang dalawang magkapatid. Kilala nila si Kasigmaan. Bago ito maging taong lipod, nangako itong babalik at sasakupin ang buong lahi ng mga engkanto. Hindi siya papayag na siya lamang ang malulunod sa kasamaan. Balik sa sitwasyon ni Vivian. Nagising ang dalaga na masakit ang katawan. Wala itong maalala sa nangyari. Ang tanging naaalala lamang niya ay ang pagdala ni Avarin sa kanya sa isang paraiso. Apo ko, kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Lola Emilia at hinipo ang noo ng dalaga. Dahan-dahan namang bumangon si Vivian. Nilibot niya ang kanyang paningin. Hindi siya nananaginip. Nakabalik na siya ng kanyang bahay. Sa bahay ng kanyang lola. Apo, 5 araw kang nawala sa amin.
Hindi ka man lang nagpaalam kung saan ka na pupunta. Labis ang pag-aalala namin sa'yo. Naiiyak na wika ni Lola Emilia. Napakunot noo si Vivian. 5 araw. Paano naging 5 araw, Lola? 3 oras lang akong tumagal sa lugar na pinagdalan sa akin ni Avarin. Pagkakwento ni Vivian. Doon lamang nagulat si Lola Emilia. Si Avarin ang dating kaibigan ng kapre na siyang nanliligaw kay Lola Emilia noon. Kilala niya ang binatang Abyan. Mabait ito at masunuring binata. Ngunit hindi siya nagtagumpay na bantayan si Lola Emilia sa kadahilan ng iniibig na ito ng kanyang kaibigang kapre. Kaano-ano mo si Avarin, Apo? Tanong ni Lola Emilia. Kaibigan ko po, Lola. Dinala niya ako sa paraiso na inihanda niya para sa akin. Napakaganda, Lola. Sagot ni Vivian. Paraiso ka mo. Apo, wala bang may nangyari sa inyong dalawa? Paninigurado niya. Alam niya kasi dati pa na kapag dinala ka ng engkanto sa isang paraiso, ibig sabihin noon ay aangkinin na nito ang pagkababae ng sino mang dalaga na madadala niya rito. Anong nangyari, Lola? Wala hong nangyari sa amin na kahit ano. Namasyal lamang kami roon at binigyan niya ako ng bulaklak. Paninigurado ni Vivian. Hinawakan naman ng matanda ang braso ng dalaga at tinitigan ang pulso nito. Dahil sa pagiging albularya niya, nakita niya ang marka ng engkanto sa pulso ng kanyang apo. Hindi ito makikita ng mga normal na tao sapagkat visible lamang ito sa mga taong may third eye at mga taong may lahing albularya o albularya. Ibig sabihin nito ay naangkina ng Abyan ang kanyang apo. Hindi na lamang umimik si Lola Emilia. Pinagpahinga na lamang niya ang apo at inantay na dumating si Hector. Ilang oras ang makalipas. Dumating na nga si Hector. Dala ang mga halamang gamot. Pangontra para sa engkanto na lumalapit kay Vivian. Sinulubong siya ng matanda na may pag-aalala sa mukha. Doon lamang niya napansin na tila may mali. Lola, ano hong nangyari? Tanong ni Hector. Umiling-iling si Lola Emilia. Hindi. Naangkin na ng Abyan na yun si Vivian. Naangkin na niya ang apo ko. Wika ng matanda. Ano? Anong ibig niyong sabihin, Lola? Nagtatakang tanong ni Hector. May laman na ang tiyan ni Vivian. Engkantong Abyan ang ama ng dinadala niya. Simpleng sagot ni Lola Emilia. Namuo ang galit sa katawan ni Hector. Paano nangyari yun? Ang gulo nang nangyayari. Yung dati kong asawa, kinuha rin siya pero hindi siya binalik katulad ni Vivian. Sigaw ni Hector. Sumalubong naman ang 2 kilay ni Lola Emilia. Hector, hindi ito tungkol sa dati mong asawa. Hindi Abyan ang kumuha sa kanya kundi isang dalakit noon. Mahal ng Abyan na ito ang apo ko. Ramdam ko. Dahil kung hindi niya mahal si Vivian, hindi niya ito ibabalik. Hindi niya bibigyan ng anak ang apo ko. Giit na paliwanag ni Lola Emilia. Ibig sabihin, pumapayag kayong anakan ng engkantong yon si Vivian? Hindi maaari. Bata pa ang apo mo, Lola. Isipin mo ang kapakanan niya. Saad ni Hector. Tumingin sa kawalan si Lola Emilia. Kung ipapalaglag niya ang nasa sinapupunan ni Vivian, mamamatay ang kanyang apo kasama ang mga anak nito. Mas mabuting buhayan na lamang nila ang sanggol upang mailigtas din ang buhay ni Vivian. Buo na ang pasya ko.
Mamaya paggising ni Vivian, sasabihin ko sa kanya ang lahat ng nangyari. Ayaw ko mawala ang apo ko. Isa pa, 3 linggo lang ang tinatagal ng sanggol ng engkanto sa sinapupunan ng mga mortal. Huling wika ni Lola Emilia bago pumasok ng bahay. Ngunit lingid sa kaalaman ng dalawa, rinig na rinig ni Vivian ang pag-uusap ng dalawa. Hindi siya makapaniwala na may nangyari sa kanila ni Avarin. Ngunit bakit hindi niya maalala? Pumasok siya ng kanyang silid, humarap sa salamin, at hinimas-himas ang kanyang tiyan. May parte sa kanya ang hindi naniniwala. Meron namang parte sa kanya ang naniniwala, lalo na't galing ito sa kanyang Lola Emilia. Naguguluhan siya. Totoo nga bang buntis siya? Totoo nga bang engkanto si Avarin? Alam niyang mabait si Avarin. Hindi siya nito lolokohin. Hindi siya nito aabusuhin katulad ng ginawa ng tatay niya sa kanyang ina. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Umiiyak na tanong niya sa sarili habang nakaharap sa salamin. Gusto niyang maniwala sa sarili, ngunit mas lalong nanaig ang paniniwala niya ngayon sa narinig niya sa kanyang Lola Emilia. Kinagabihan, palahim na tumakas si Vivian sa kanyang silid. Pupuntahan niya ngayon si Avarin sa Balete. Alam niyang doon lang matatagpuan ang binata. Nang makarating siya roon, isinigaw niya ang pangalan ni Avarin. 5 beses niya itong ginawa. Ngunit walang Avarin ang nagpakita. Doon lamang napaupo sa lupa si Vivian. Nanginginig ang kanyang tuhod. Gusto niya nang malaman ang totoo. Ayaw niyang mamuhay na puno ng katanungan ang kanyang utak. Gusto kong malaman ang katotohanan. Avarin, please lang. Umiiyak na wika niya. Maya-maya pa, isang nakakasilaw na liwanag ang lumabas sa malaking butas ng puno ng balete. Sinabayan pa ng sobrang lakas na hangin na siyang dumampi sa bilat ni Vivian. Napayakap siya sa kanyang sarili. Doon lumabas si Avarin sa liwanag. Unti-unti rin itong nawala noong tuluyan na siyang makalabas. Ang liwanag na nawala. Tumakbo ang binata sa kinauupuan ni Vivian. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ramdam niya ang 2 puso na tumitibok sa sinapupunan ng dalaga. Anong problema? Tanong ni Avarin. Hindi niya alam kung nalaman na ba ng dalaga ang nangyari. Gusto niyang kumpirmahin ito. Ngunit imbis na sagutin ang kanyang tanong, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ng binatang engkanto na siyang ikinagulat niya. Niloko mo ko. Higit pa sa kaibigan ng turing ko sa iyo. Pero anong ginawa mo? Inabuso mo ako. Kinuha mo ang pagkakataon na pwede mo akong abusuhin. Sigaw ni Vivian habang umiiyak. Gusto niyang magwala dahil sa sakit na nararamdaman niya. Napatanong na lamang siya sa kanyang sarili. Ganito ba ang pagkaramdam ng niloloko? Hindi kita inabuso. Mahal kita, Vivian. Mahal na mahal. Nilabag ko ang tuntunin ng aming lahi para sa iyo. Pangako, hindi kita iiwan. Hindi ko kayo iiwan ng aking mga anak. Wika ni Avarin habang niyakap si Vivian. Hindi pa ako handa sa ganitong pangyayari. Hindi pa ako handa na magiging ina. Umiiyak na sambit ni Vivian. Patawad, mahal. Patawad. Paghingi ng tawad ni Avarin. Alam niyang nagkamali siya ng lubos. Nilabag niya ang tuntunin ng kanyang lahi. Ngunit hindi niya pinagsisihan ito. Lalo na't malapit ng sakupin at kasigmaan ang kanilang lahi. Kung hindi sila magtatagumpay,
may tsansa pang mailigtas ang lahi ng mga abyan sa pamamagitan ng mga anak niya sa sinapupunan ni Vivian. Ang mga abyan ay may kayang magkaroon ng anak na kambal sa sinapupunan ng mortal na kanilang napili. Ngunit isa lang sa dalawang bata ang magmamana ng totoong lahi ng inkantong abyan. Samantalang ang isa namang bata ay magmamana ng lahi ng isang mortal. Sa madaling salita, ang isang bata ay magiging katulad sa mga inkantong abyan. Ang isang bata naman ay magiging isang normal na tao. Nang kumalma na si Vivian, doon na lamang nagkaroon ng pagkakataon si Avarin na sabihin sa kanya ang totoong nangyayari sa lahi ng mga abyan. Ano? Sasakupin kayo ng mga lahi ng mga itim na engkanto? Pag-uulit ni Vivian habang nakayakap sa kanyang likuran si Avarin. Nakaupo sila ngayon sa ilalim ng balete. Oo, at nais kitang ipakilala sa aking kapatid bago pa mangyari iyon. Saad ni Avarin. Sabi mo nilabag mo ang tuntunin ninyong mga abyan, hindi ba? Paano mo ako dadalhin sa mundo ninyo kung kamumuhian ka nila sa paglabag mo? Tanong ni Vivian. Maski siya ay nag-aalala para kay Avarin. Mapagpatawad kami mga abyan. Hindi sa inaabuso ko ang kabaitan nila. Sadyang matatanggap ka nila roon, lalo na ng kapatid ko, kapag malaman nilang nasa sinapupunan mo ang pag-asa namin. Nakangiting wika ni Avarin. Napangiti din naman si Vivian. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, palihim na nakikinig si Hector sa dalawa. Buo na ang pasya niyang gamitin si Avarin upang makapunta sa mundo ng mga engkanto. Nais niyang hanapin ang kanyang nawawalang asawa. Kinabukasan, puno ng pag-aalala ang mukha ni Lola Emilia nang madatna ng silid-tulugan ni Vivian na wala ito. Pinagdadasal niya na lamang na sana nasa kamay ito ni Avarin upang ligtas ang kalagayan ng kanyang apo. Maya-maya pa, bumalik sa wisyo si Lola Emilia nang may kumatok sa pintuan ng kanyang bahay. Dali-dali niya itong binuksan at hindi nga siya nagkamali. Si Vivian ang bumungad sa kanya. Kasama nito si Avarin. Diyos ko, apo ko. Pag-aalala ni Lola Emilia at dali-daling niyakap si Vivian. Pasaway ka talagang bata ka. Hindi ka man lang ba nagpaalam sa akin? Sambit ng matanda. Pasensya na ho, Lola. Akala ko po kasi magagalit kayo kapag nakipagkita ulit ako kay Avarin. Sagot lamang ng dalaga. Inakay ng matanda ang dalawa papasok ng bahay at isinarado ang pintuan. Doon, pinaupo niya sa harap ng hapagkainan ang dalawa. Tinimplahan niya ito ng kape at sinimulang kausapin. Avarin, magkakilala na tayo. Matagal na, hindi ba? Bakit ang apo ko pa ang napusuan mo? Tanong ng matanda. Ngumiti ang binatang abyan at hinawakan ang kamay ni Vivian. May mabuting kalooban ang apo ninyo. Hindi ko pinagsisihan na nakuha ko siya. Isa lang ang maipapangako ko sa inyo. Bibigyan ko ng magandang buhay ang magiging pamilya ko. Hinding-hindi ko sila pababayaan. Mahabang paliwanag ng binata. Napangiti naman si Lola Emilia dahil sa pangakong binitawan ng binata. Naalala niya tuloy ang kanyang manliligaw na kapre. Mababang uri lang ito ng engkanto. Ngunit kung umibig, akala mo'y Diyos na ibibigay sa kanya ang lahat-lahat. Ngunit sa kasamaang palad, hindi sila nagkatuluyan. Sapagkat nakilala ni Lola Emilia ang namayapa niyang asawa noon. Mabait naman ang kapre. Pinaubaya niya ang matanda sa mortal nitong asawa at nangako na lamang nagagabayan siya sa kahit anong trahedya.
Sa kabilang banda, hindi na malaya ng mga lahing Abyan na isa sa itim na elemento ang nakapasok sa kanilang teritoryo. Doon, nagsimula itong umatake ng palahim. Ramdam naman ni Amorson ang itim na kapangyarihang nakapalibot sa kanilang teritoryo. Kaya naman kaagad niyang inatasan ang mga kauri na magbantay at ipaalam kaagad kung may mangyayaring hindi maganda. Halos 2 linggo lamang ang makalipas, lumaki na ang tiyan ni Vivian. Hindi na muna siya pinalabas ng kanyang lola upang makaiwas sa panghuhusga ng mga tao. Sa lugar kasi nila, kapag nabuntis ka ng walang asawa, ibig sabihin, isa ka sa nabiktima ng mga engkanto. Ituturing ka nilang kaaway at malas. Ito ang iniiwasan ni Lola Emilia na mangyari sa kanyang apo. "Kumusta ang pakiramdam mo, mahal?" tanong ni Avarin nang matapos siya sa pagsibak ng kahoy. Okay naman ako. Nahihirapan lamang akong gumalaw sa laki ng tiyan ko, sagot ng babae habang hinimas-himas ang malaking tiyan. Lumuhod naman si Avarin at hinalikan ang tiyan ng dalaga bago ito humalik sa noo ni Vivian. "Pasensya ka na. Nang dahil sa akin, naggaganyan ka." Paghingi ng tawad ni Avarin sa asawa. Ano ka ba? Napag-usapan na natin ito, hindi ba? Wala kang dapat ihingi ng tawad dahil hindi bunga ng kasalanan ang mga anak natin. Sadyang ganito lang ang itinadhana sa akin. Ang mapunta sa napakagwapo at napakamaalagaan na engkanto. Natatawang paliwanag ng babae. Natawa naman si Avarin sa wika ng kanyang asawa. Samantala, habang nagwawali si Lola Emilia sa likod ng kanyang bahay, isang anino ng maliit na tao ang nahuli ng kanyang mga mata. Sumalubong ang mga kilay ng matanda habang inaantay na lumabas ito sa kanyang pinagtataguan. Hindi nagtagal, lumabas ang naturang maliit na anino. Isa itong mahiyaing duwende, si Jacob. Siya ang inatasan ni Amorson na siyang kapatid ni Avarin na sunduin ang binata sapagkat kailangan nila ng tulong. Magalang itong yumukod kay Lola Emilia na siyang ikinatuwa ng matanda. Ngayon lang siya nakakita ng duwendeng mahiyain. Nagtanong ito kung nasaan si Avarin. Pinag-antay naman siya ng matanda dahil tatawagin pa nito ang lalaki. Saglit lang, iho, wika ni Lola Emilia at dali-daling pumasok ng bahay. Avarin, may naghahanap sa iyo sa labas. Pagsalubong ni Lola Emilia sa lalaki, nakakalabas lang ng kwarto ni Vivian. "Sino po, Lola?" magalang na tanong ni Avarin. Basta, pumunta ka na lang doon. Hindi na lamang sumagot si Lola Emilia at sininyasan na sumunod si Avarin. Ginawa naman ito ng lalaki hanggang sa nakarating sila sa likod ng bahay. Doon nakita kaagad ni Avarin ang duwende. Ibinalita ng duwendeng si Jacob na tuluyan ng sinakop ni kasigmaan ang lahi ng mga Abyan. Sa loob ng 2 linggo na hindi pagpapakita ni Avarin sa kanilang angkan, hindi nito nalaman na nabihag na ng kasamaan ang kanyang kapatid. Halos gumuho ang mundo ni Avarin. Hindi niya alam ang gagawin. Ngunit kinumbinsi niya si Lola Emilia na mas kailangan siya ngayon ng kanyang mga kalahi. Kaagad namang nagpasalamat ang lalaki at dali-daling bumalik sa kwarto kung saan nandoon si Vivian. "Mahal ko, patawad kung aalis na muna ako pansamantala. Kailangan ng mga Abyan ang tulong ko. May balitang nakarating sa akin na tuluyan ang nasakop ni kasigmaan ang aming lahi. Bihag niya na rin ang aking kapatid. Pangako, dadating ako sa araw ng kapanganakan mo." Pagpapaliwanag ni Avarin. Halata sa boses nito ang pag-aalala. Ayos lang, mahal. Sige na,
Puntahan mo na kaagad sila. Mag-iingat ka. Bumalik ka ha. Mahal na mahal kita, tandaan mo. Habili ni Vivian sa asawa. Hinalikan naman siya ng binata sa noo at labi bago ito tuluyang umalis. Hinimas-himas naman ng babae ang kanyang tiyan sa pag-aalala at kaba na baka kung anong mangyari sa kanyang asawa. Ngunit mas nanaig ang kanyang awa sa mga abyan na siyang kalahi ng kanyang asawa at mga anak. Nang tuluyan ang makabalik si Avarin, ang dating masigla at magandang lugar ay tila isa na itong abandonado at napabayaan. Maraming labi ng kalahi niya ang nagkakalat lang. Mga itim na engkantong nagpapahirap sa kanyang mga kalahi. Napakuyom ng kamao ang lalaki habang pinapanood ang pangyayari. Nagtatago siya ngayon sa isang malaking puno. Hinahanap ng kanyang mga mata ang alagad ng kanyang kapatid. Ngunit maski ang mga ito ay parang pumanig kay kasigmaan. Ilang oras ang makalipas. Napagdesisyonan ni Avarin na lumabas sa pinagtataguan. Kapag nagtagal pa siya rito, tiyak na wala na siyang kapatid pa na maaabutan doon. Palihim siyang lumabas sa pinagtataguan at tumungo sa kaharian ni Amorson. Nang makarating siya roon, nagtago siya saglit sa mga naglalakihang halaman. Tama ang hinala niya. Pinamumunuan na ni kasigmaan ang kanilang lahi. Sumilip siya upang makumpirma kung ilan ang kailangan niyang patumbahin. Makaharap lang si kasigmaan. Ngunit laking gulat niya na mayroong mortal na nakatayo sa likod ni kasigmaan. Babae ito. Mahaba ang buhok at itim ang mga mata. Sinyalis na napasok siya ng kapangyarihan ni kasigmaan. Sino ang babaeng iyan? Tanong niya sa kanyang sarili. Ngunit nagulat siya nang biglang may humawak sa kanyang balikat. Akala niya kalaban. Kaya naman kaagad niya itong inatake dahilan upang makita sila ng mga kalaban. Hector? Gulat na tanong niya nang mapagtantong nakapasok si Hector sa kanilang mundo. Ngunit huli na ang lahat. Dalawang itim na elemento ang kaagad na umatake sa kanila. Kaagad naman itong nilabanan ni Avarin sa pag-aakalang hindi kaya ng binata ang mga engkanto. Ngunit nagkakamali siya. Ang dalang malaking bag ni Hector ay naglalaman ng iba't ibang gamit na pangontra sa mga engkanto. Pasensya ka na. Kailangan ko lang bawian ang asawa ko rito, kaya sinundan kita. At pumasok din sa liwanag na pinasukan mo doon sa balete. Ang tagal kong naghintay. Mahabang paliwanag ni Hector habang nakikipaglaban. Sana nag-isip ka muna. Nasa kaguluhan ngayon ang mga engkanto. Asawa mo pa rin ang iniisip mo. Sigaw ni Avarin sa lalaki. Hindi na lamang sumagot si Hector. Patuloy lamang silang dalawa sa pagkikipaglaban. Hanggang sa nakarating sila sa harap ni kasigmaan. Galit na galit ito at tila gusto silang patayin kahit anong oras. Doon lang din sinabi ni Hector na ang babaeng nakatayo sa gilid ni kasigmaan ay ang kanyang dating asawa. Sa kabilang banda, patuloy na sumasakit ang tiyan ni Vivian. Hinanda na lamang ni Lola Emilia ang kanyang mga gamit sa pagpapaanak sa apo. Hindi niya pwedeng dalhin si Vivian sa ospital dahil malayo ito. Isa pa, ilang minuto lamang ang natitira. Manganganak na ito base sa kung paano sumakit ang tiyan ng dalaga ngayon. Lola, ang sakit po. Umiiyak na hinanaing ni Vivian. Walang nagawa ang matanda kundi ang hawakan ang kamay ng apo hanggang sa pumutok ang panubigan nito. Hindi alam ni Vivian kung bakit wala pang 3 linggo. Nanganak na kaagad siya. Paliwanag naman ni Lola Emilia na kusang lumalabas sa mga bata dahil alam nilang nasa panganib ang kanilang ama. Ilang oras ang makalipas.
Tuluyang nairaos ni Vivian ang kanyang panganganak. Hindi nga nagkamali si Avarin. Kambal ang anak nila. Ngayon lang naramdaman ni Vivian ang saya bilang ina, habang hawak-hawak nito ang dalawa niyang anak. Ang mas maganda pa, isang lalaki at isang babae ang mga ito. Ang gagwapo at ang gaganda nila, Lola. Pagbori ni Vivian sa dalawang bata, habang tumutulo pa ang pawis niya sa noo. Ilang buwan lang, lalaki na rin sila. Hindi sila normal na tao na naaabuti ng ilang taon. Hanggang 18 to 21 lang sila, sapagkat namana nila ang lahi ng kanilang ama. Hindi sila tatanda katulad ni Avarin. Kaya kapag oras na bumalik sila sa mundo ng mga engkanto, ibabalik mo sila. Paliwanag ni Lola Emilia. Naglaho naman ang mga ngiti ni Vivian. Hindi niya maaaring ibalik ang kanyang mga anak sa mundo ng mga engkanto, dahil ipinanganak niya ang mga ito sa mundo ng mga mortal. Paano kung ayaw ko silang ibalik doon, Lola? Nanginginig na boses ang narinig ni Lola Emilia sa apo. Napabuntong hininga ang matanda. Ay, hindi ko pa alam ang mangyayari, iha. Sagot na lamang ni Lola Emilia. Maiba tayo, apo. Ano ang ipapangalan mo sa kanila? Nakangiting tanong ni Lola Emilia. Meron na kaming napag-usapan ni Avarin, Lola. Ang pangalan ng lalaki ay Alvarin at Biana naman ang babae. Maikling sagot ng dalaga. Si Alvarin ay kasing puti ng kanyang ama na si Avarin. Puti at itim ang kanyang buhok na siyang nakakadagdag sa kagapuhan ng bata. Si Viana naman ay natural na mortal ang pisikal na anyo nito. Kuhang-kuha ng bata ang ilong at mata ng ama. Ilang buwan ang makalipas, tuluyan na ngang lumaki ang dalawang bata. Ngunit hanggang ngayon, wala pa ring balita sila kay Avarin. Hindi alam ni Vivian kung ano na ang nangyayari sa lalaki. Ngunit tiyak siyang pagbalik nito, matutuwa siyang masilayan ang dalawa niyang mga anak. Isang umaga, habang wala si Lola Emilia, isang duwende ang nagpakita kay Vivian. Walang iba, kundi si Jacob. Dinala ito ni Alvarin dahil nagpapakilala itong kaibigan ng kanyang ama. Ibinalita ni Jacob na mas lalong hindi naging maganda ang kalagayan ng mga abyan. Hindi na rin maganda ang lagay ni Avarin dahil malapit na itong sumuko. Tinanong naman ni Vivian kung ano ang dapat niyang gawin. Ngunit tumingin lang si Jacob sa dalawang inosenteng bata. Kaagad namang nilapitan ng babae ang mga anak at nagmakaawa kay Jacob na hindi at huwag ipadala ang dalawang bata. Ngunit isa lamang ang sinabi ni Jacob. Kailangan itong gawin ni Vivian dahil kung hindi maililigtas ang kanilang mga kalahi. Kaya raw lumabas ng maaga ang dalawang bata dahil sila ang susi sa kalayaan ng mga engkanto sa kamay ni Kasigmaan. Bago umalis si Jacob, nag-iwan ito ng salita na hinihintay niya ang sagot ni Vivian. Kung maaari, sana agahan pa ng babae para hindi na lumala ang kalagayan ng ibang abyan, lalo na si Avarin. Gabi-gabi iniisip ni Vivian kung papayag ba siya. Tinatanong niya rin ang kanyang Lola Emilia. Ngunit maski ito ay pumayag na ipadala ang dalawang bata upang magligtas sa mga kalahi nito. Tumingin naman si Vivian sa mga anak na mahimbing nang natutulog. Mas lalong tumulo ang kanyang mga luha. Gusto niyang maramdaman ng mga bata na normal sila. Ngunit tadhana nang nagbigay ng ganitong misyon sa mga ito. Apo, kailangan na kailangan sila ng kanilang mga kalahi. Wika ni Lola Emilia. Paano kung may mangyaring masama sa kanila, Lola?
Umiiyak na wika ni Vivian. Hindi papayag ang mga may kapal na may mangyari sa kanila. Tandaan mo, kahit ganyan ang nangyari sa iyo at sa mga anak mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Tanging sagot ni Lola Emilia at niyakap ang umiiyak na si Vivian. Kinabukasan, maaga pa lang, ay kinausap na ni Vivian ang mga anak. Inamin nito ang totoong pagkatao ng dalawa. At maski ang misyon na kailangang tapusin ng mga ito, ay sinabi niya rin sa dalawa. Akala niya hindi tatanggapin ng mga anak niya ang inamin niya. Ngunit laking gulat niya nang niyakap siya ng dalawa. Tiniyak siya ng mga ito na gagawin nilang lahat para sa kanilang mga kalahi, lalo na sa kanilang ama. Mag-iingat kayo roon. Wag na wag niyo akong iiwanan ha. Habili ni Vivian sa mga ito. Maya-maya pa, dumating na rin si Jacob. Sinundo niya ang dalawa na siyang ikinahagulgol din ni Vivian. Nagpaalam naman ang dalawang bata sa nanay nila bago ito gumayak. Doon lamang humagulgol ng napakalakas si Vivian sa bisig ni Lola Emilia. Sa kabilang banda, nakarating ang dalawang bata sa tulong ni Jacob. Tinanong nila kung saan matatagpuan ang kanilang ama. Tinuro naman sila ni Jacob sa malaking kaharian, kung saan nandoon kinulong ni Kasigmaan ang ibang abyan kasama ang kanyang tiyuhin na dating pinuno ng kanilang angkan. Ngunit nag-isip ang dalawang bata kung paano sila makakapunta roon nang hindi nahuhuli. Mabuti na lamang at may alam si Jacob na pwedeng daanan nila patungo sa kaharian. Sa kabilang banda, hirap na hirap si Hector sa pakikipaglaban sa ibang itim na engkanto. Samantalang si Avery naman ay nagpapahinga sa tagong lugar. Ano ka ba? Bilisan mo naman dyan sa pagpapahinga. At ako naman. Sigaw ni Hector kay Avery. Saglit lang. Mas marami akong napatumbak kaysa sayo. Sigaw rin ni Avery habang pinapaypayan ang sarili. Uy, engkanto, di ba may kapangyarihan ka? Tapusin mo na nga sila. Nakakapagod magmano-mano rito. Sigaw ulit ni Hector. Meron, ngunit hindi ko na magagamit sa ngayon. Sobrang hina ko pa. Sagot na lamang ni Avery. Natigila naman ang engkantong abyan nang may maramdaman siyang kakaibang presensya na sumasakop sa buong paligid. Hindi lang si Avery ang nakaramdam, maski si Kasigmaan. Nag-utos kaagad ang pinuno ng kasamaan na hanapin ang pinagmula ng malakas na presensya. Ngunit huli na ang lahat dahil nakapasok na sina Alvarin at Viana sa kaharian sa tulong ni Jacob. Pinagana naman kaagad ni Alvarin ang kapangyarihan niya na tuntunin ang pinagmula ng kanyang ama. Isa sa kapangyarihan ni Alvarin ang magtunton ng mga kalaban at kasamahan niya sa pamamagitan ng apoy ng mga ito. Samantalang si Viana naman ay may kakayahang maglaho. Ngayon lamang nila ito nalaman nung sabihin sa kanila ni Jacob habang naglalakad sila patungo sa kanilang destinasyon. Nang matunto ni Alvarin ang pinagmula ng ibang abyan at ng kanyang tiyuhin na si Amorson, kaagad na ginamit ni Viana ang kapangyarihan na maglaho upang makalagpas sa harap ni Kasigmaan. Nang maglaho na siya sa paningin ni Jacob at Alvarin, kaagad siyang naglakad na parang walang takot sa harap ni Kasigmaan. Akala ng tatlo, malalagpasan nila ito at tuluyang mailigtas ang kanilang mga kadugo. Ngunit sa kasamang palad, nahuli siya ni Kasigmaan. Nanlaki ang mga mata ni Jacob at Alvarin sa gulat sa kapangyarihan na taglay ni Kasigmaan. Ngunit pinakalma ni Jacob si Alvarin sapagkat may tiwala siyang makakawala si Viana sa kalaban. Humalakhak naman si Kasigmaan habang hawak-hawak pa itaas si Viana. Sa kabilang banda, tuluyang nakapasok si Avery at Hector sa kaharian kung saan makikita ang dating trono ng kanyang kapatid na si Amorson. Doon,
Naabutan din nilang hawak-hawak ni kasigmaan ang pamilyar na batang babae. "Bakit may mga nakapasok na mortal dito?" tanong ni Avarin. "Aba, malay ko. Baka isa rin yan sa kinuha mo," paninisi ni Hector. Ngunit hindi na lamang siya pinansin ni Avarin at kaagad na sumugod kay kasigmaan. Matagumpay nitong nakuha si Viana, ngunit siya naman ang napuruhan sa atake ni kasigmaan. Kumilos na rin si Hector at sinimulang kalabanin ang iba pang itim na elementong unti-unting lumalabas at pinapalibutan siya. Doon lang din inutusan ni Jacob ang dalawang bata na makipaglaban, samantalang siya naman ang bahalang magligtas sa ibang abyan. "Teka, bakit nakikipaglaban kayong dalawa?" pasigaw na tanong ni Hector, ngunit hindi siya pinansin ng dalawa. Mas lalo siyang nagulat ang biglang umilaw ang mga kamay nito. Si Alvarin ay nagtataglay ng napakalakas na itim na apoy, samantalang si Viana naman ay napakasilaw na liwanag. Sabay-sabay na sumugod ang mga ito sa sandamakmak na itim na engkanto na ikinagulat ni Hector. Maski si Avarin ay hindi makapaniwala sa nakita. Sino nga ba ang dalawang batang ito? Sa kabilang banda, matagumpay namang napakawala ni Jacob ang mga nakakulong na abyan, maski si Amarson. Bumalik ang lakas na mga ito at kapangyarihan na siyang nagtulak sa mga ito na makipaglaban din o sasali sa labanan. Laking gulat ni kasigmaan sa hindi inaasahang pangyayari. Hindi siya papayag na dito lang siya matalo, kaya naman pinuntarya niya ang dalawang bata. Natiyak siyang dito nang gagaling ang makapangyarihang presensya na napakalakas. Ngunit akmang kikilos na siya upang paslangin ang dalawang bata. Nang isang nakakasilaw at kuryenteng liwanag ang lumamon sa kanya. Lahat ng itim na elemento ay naglaho na parang bula. Gawa ng kinain ang mga ito ng liwanag. Napapikit din ang lahat dahil sa liwanag na animoy isang biyaya galing sa kalangitan, na halos buong paligid ay nilamon nito. Makalipas ang ilang minuto, unti-unting naglaho ang liwanag. Nagulat ang lahat nang bumalik sa dati ang lugar. Naging maganda, sariwa, maliwanag, at walang bahid ng sira at pagkasakop. Nakakulong na rin sa ngayon si kasigmaan sa isang makapangyarihang bakal na hawla. Sumisigaw ito sa sakit at pagkatalo na hindi niya inaasahan. Doon napagtanto ni Avarin na ginamit ng kanyang kapatid ang kapangyarihan nitong Stellar Art. Isa itong kapangyarihan na galing sa bituin. Kaagad namang tumakbo si Avarin kay Amarson at yumukod bago ito maging emosyonal. "Mabuti at ligtas ka, aking kapatid," wika ni Avarin. Unti-unti namang lumapit sina Jacob, Hector, Alvarin at Viana. Doon lang din napansin ni Amarson ang dalawang bata na siyang ipinagtataka niya. Inamin kaagad ni Jacob sa kanila na ito na nga ang anak ni Vivian at Avarin. Laking gulat ni Amarson sa nalaman, ngunit hindi ito nagalit o pinarusahan ang kapatid. Bagkus, binigay nito ang maliit na kumikinang na bituin kay Avarin. Simbolo na siya na ang bagong pinuno ng angkan na mga abyan. Naudlot naman ang kasiyahan na nagaganap nang may biglang tumawag sa pangalan ni Hector. Lumingon kaagad ang binata at doon niya nakita ang kaliviin na matagal niya nang hinahanap. Tumakbo ang babae patungo kay Hector at niyakap siya nito ng mahigpit. Samantala sa mundo ng mga mortal, patuloy ang pagdadasal ni Vivian na sana makabalik ng ligtas at buhay ang kanyang mag-ama. Hindi siya naniniwala noon sa Diyos, ngunit ngayon, halos maglumuhod na siya sa kakadasal at kakahingi ng tawad sa may kapal. Napagtanto niya na rin na siguro ganito ang ginawa sa kanya ng Diyos para matuto siyang lumapit at maniwala na totoong may Diyos ang mundo.
Apo, uminom ka muna ng tubig. Pag-alok ni Lola Emilia kay Vivian at binigyan siya ng isang basong tubig. Ininom din ito ng dalaga nang walang pag-alinlangan. Gusto niyang kumalma ngunit hindi niya magagawa hanggat hindi pa nakabalik ang kanyang mag-ama. Huwag kang mag-alala, makakabalik din sila. Maganda ang simoy ng hangin. Para sa akin, yun ang simbolo ng kanilang tagumpay. Nakangiting pagtiyak ni Lola Emilia sa apo. Kinahaponan, napagpasya ni Vivian na tumungo sa balete kung saan niya unang nakita si Avarin. Doon niya napagpasyang aantayin ang kanyang mag-ama. Ngunit ilang buwan ang makalipas, hindi pa nakabalik ang mga ito. Unti-unti nang tinanggap ni Vivian na tuluyan na siyang iniwan ng kanyang mag-ama. Kaya napagdesisyon na lamang niya na bumalik sa kanyang mama at ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Nalungkot naman si Lola Emilia sa napagdaanan ng apo, ngunit wala rin siyang magagawa para pigilan ito sa pagbalik sa kanyang magulang. Mahal na mahal ko kayo. Salamat sa leksyong ibinigay ninyo sa buhay ko. Umiiyak na pamamaalam ni Vivian. Ngayon ang araw na babalik siya sa poder ng kanyang inay. Nais niya rin kasing sabihin dito ang totoong nangyari sa kanya. Alam niyang maiintindihan siya ng kanyang nanay dahil naniniwala siya na kahit anong mangyari, tatanggapin pa rin siya ng kanyang ina. Ang paalam lang kasi sa kanyang ina ay hindi na muna siya mag-aral. Pumayag naman ito. Pero ngayon ay sasabihin na niya ang totoo. Apo, halika na. Baka abutin ka pa ng gabi. Sige na, maghanap na tayo ng tricycle. Wika ni Lola Emilia. Ngunit akmang aalis na siya ng isang nakakabinging tunog ang kanilang narinig. Napahawak ang maglola sa kanilang tenga. Kasunod nun, ang liwanag na unti-unting lumalamon sa buong paligid. Nang maglaho ang liwanag, doon lamang napagtanto ni Vivian na kaharap na niya ngayon ang kanyang mag-ama, si Hector at ang dati nitong asawa. Sa tuwa, tumakbo si Vivian sa mga anak at niyakap ito ng mahigpit. Lumalaki lamang ang mga ito ng kaunti, ngunit hindi pa rin nagbabago ang kanilang anyo. Mga anak ko. Umiiyak na wika niya. Lumuhod naman si Avarin upang pumantay sa kanyang mag-ina at niyakap din ang mga ito. Ngayon niya lamang naramdaman ang tunay na pamilya. Ang tunay na pakaramdam bilang padre de pamilya. Makalipas ang ilang araw, bumalik sa dati ang buhay ni Vivian at Avarin. Ang pinagkaiba lang, may mga anak na sila. Napag-usapan din nila na ibabalik lamang ni Vivian ang mga bata kapag mamamatay na siya at tuluyang kunin ng Diyos. Hinawakan naman ni Avarin ang kamay ng babaeng pinakamamahal niya. Hinalikan niya ito at sinandal ang ulo ng dalaga sa kanyang balikat habang nakaupo sila sa ilalim ng punong balete. Nais niyang makapiling pa si Vivian at ang kanyang mga anak. Ngunit mas kailangan siya ng kanyang angkan. Mas kailangan siya ng maraming abyan. Samantala, sa pag-aalala na hindi na makontak ang anak, napagpasyahan ng ginang na lumuwas na o pumunta sa tirahan ng kanyang nanay at puntahan ang kanyang anak na si Vivian. Ang 2 buwan lamang kasi na ibinigay sa kanyang anak ay umabot na ng taon-taon. Ngunit hindi pa rin ito nakauwi. Palagi lang silang nagkakausap sa cellphone, pero nitong 1 buwan ay hindi na nagparamdam. Nang makarating siya sa harap ng dating bahay nila, natanaw niya kaagad ang 2 bata na naglalaro sa bakuran ni Lola Emilia. Napakunotno siya dahil pamilyar ang mukha ng 2 bata. Sakto naman ang paglabas ni Lola Emilia, dala ang merienda ng mga apo sa tuhod. Nasilaya naman kaagad nito ang ina ni Vivian na siyang kanyang kaisa-isang anak.
Inakay niya papasok ang ginang sa kanyang bahay at hindi nagdadalawang isip na ikwento ang nangyari. Pinakilala rin ni Lola Emilia ang dalawang bata bilang anak ni Vivian sa engkanto. Hindi pa sana maniniwala ang ginang, ngunit biglang dumating si Vivian at Ava rin. Kitang-kita ni Vivian ang pagkadismaya at pagkalungkot sa mukha ng kanyang nanay. Kaya naman hindi niya napigilang yakapin ito ng mahigpit. Sobrang paghingi niya ng tawad sa kasalanang nagawa. Tumayo lamang ang ginang. Walang sagot sa hinanaing ng anak. Tumingin ito kay Ava rin at sa dalawang mga bata. Nilapitan niya ang mga ito. Lumuhod siya para mapantayan sina Alvarin at Viana. Niyakap niya ito ng mahigpit, sobrang higpit. Nagulat naman si Lola Emilia dahil buong akala niya hindi ito tatanggapin ng kanyang anak. Makalipas ang ilang taon, tuluyan ang lumaki ang dalawang bata. Kagaya ng mga magulang, lumaking mabait, masunurin at masigla ang mga ito. Hindi sila nagbibigay ng sakit ng ulo sa kanilang ina. Tanggap na rin nila ang pagkakaroon ng dugong engkanto at dugong tao. Sa ngayon, nag-aaral ang dalawang bata sa kilalang eskwelahan sa Quezon, kung saan nakatara ngayon si Vivian. Bumibisita lamang sila kay Lola Emilia tuwing bakasyon, Pasko at Bagong Taon. Hindi rin nila nakakalimutang bisitahin si Ava rin na kanilang ama. Katulad sa mundo ng mga tao, kilala rin ang dalawang bata sa mundo ng mga engkanto. Hindi sila kinamumuhian ng mga nilalang doon. Nagbago na rin ang pananaw ni Amorson na nagbibigay kaguluhan ang mga tao sa kanilang mga engkanto. Kapatid, maaari mo ba ulit kunin saglit ang trono na siyang ipinamana mo sa akin? Kailangan lang ako ng aking mga anak. Babalik din kaagad ako, pangako. Paghingi ng pabor ni Ava rin sa kapatid. Ngumiti naman si Amarson at umango tsaka kinuha ang bituin na siyang ibinigay niya noon kay Ava rin. Mag-iingat ka. Tanging wika ng lalaki. Tumango naman si Ava rin at sumama sa mga anak palabas ng kanilang mundo. Habang pinapanood ni Vivian ang kanyang magama na masayang naliligo sa batis, doon lamang niya napagtanto kung gaano siya kaswerte sa kanyang buhay. Hindi man siya pinagpala sa masayang pamilya at responsableng ama. Binigyan naman siya ng may kapal ng 3 taong bubuo sa kanyang pagkatao. Hindi niya labis maisip na magkakaroon siya ng mga anak sa murang edad. Ngunit kagaya ng kanyang sinabi kay Ava rin, hindi niya pinagsisihan ang pagkakaroon ng mga ito dahil ayaw niyang iparamdam sa dalawang bata na bunga ang mga ito ng kasalanan, kundi bunga ng pagmamahalan nila Ava rin ang dalawang anak na siyang nagbigay sa kanya ng kasiyahan at pakiramdam ng pagiging ina. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig sa kwento ni Ava rin at Vivian. Hanggang sa muli, God bless po sa inyo. Huwag kalimutan mag-like, mag-comment para gaganahan pa ako.